Hello po muli mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin itong isang pahayag po ng isang senador. I think sa Villanueva po. Ito po, nagpahayag po siya na isang tactics lang ito ng China. Ginagamit po ang gentleman agreement. Ito po ay hindi totoo at ginagamit lang ng China para sabihin na yung gusto nilang kunin sa ating teritoryo ay ginagamit ang dating Pangulong Duterte, mga katambay. Painggan po natin na si Senador, si Senador Villanueva. Pero bago po yun, salamat po muli sa nakagusto po ng ating maliit na channel sa TikTok and YouTube, Tambayang Makabayan, mga katambay. Komento ni Kamano. Pakinggan po natin si Senador Villanueva, mga katambay. I really believe so that it's just a plain simple propaganda of the Chinese government. Ako wala akong kaduda-duda that this is part of their plan. This is part of their strategy. So let's not fall into their traps. Propaganda ng China. Ganyan inilarawan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang sinasabing gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa West Philippine Sea. Para sa mamabatas, kasama ito sa strategiya ng China para pag-away-awayan ng mga Pilipino sa issue ng West Philippine Sea. No one believes it is binding. I mean, all of us know that it's void. Granting without admitting that there's indeed a gentleman's agreement. Do you think China is that ridiculous and I'm sorry to say this because somehow they're playing dumb na kunyari i-implement ito. Alam naman nila hindi may implement ito. There is no shred of document. Clearly, they want us na mag-away-away. They want us na ma-divide tayo and it should not be the case. We are somehow falling into the trap of this bullying nation. Lahat nagsasalita na lahat biglang naging eksperto, no? Kaya panawagan niya maging sa mga kapwa niya senador magkaisa sa usapin ng West Philippine Sea at magkaroon din ng gobyerno ng master plan sa pagtugon sa issue. No, kayo na rin nagsabi, hindi lang sa social media, hindi lang bloggers left and right, even politicians, even those who have influence and power in governing this nation, kasama sa mga na-ooperate, whether knowingly or wittingly or unwittingly. I'm begging and appealing to all concerned stakeholders. Let us put our acts together and be Filipinos for one time lang. Kahit magkaisa po tayo dahil dambuhan. Yan po mga katambay, napakasarap po ng magsalita ni Senador Villanueva. Pero sa kanila po nag-umpisa ang problema ng bansa, mga katambay, dahil sa natuklasang korupsyon, di umano ni Sasso Rogando na hindi na rin nila sinagot. Nakilalaki pong korupsyon, di ba? Sa Kamara at Senado na, tanging pirma lang nila. Tapos na ang pondo ng bayan, mga katambay. Walang audit. Pero tama po yung sinabi po ni Senador Villanueva, mga tambay, na talagang ginagamit po lang strategy, propaganda ng China para ilihis ang issue. At siyempre po, nandiyan po ang Pangulo na medyo matapang po ngayon natin Pangulo. Kahit na ginagamitan po ng strategy ng China ang Pilipinas, lalo ang ating Pangulo, pero hindi naman gumagamit din ng strategy ang ating Pangulo. Ang naiisip po ng Pangulo natin humingi ng tulong sa mga Western country para sila'y nasa likod. At kung talagang magkakaputukan, handang maipagputukan ng Pilipinas kahit labintador lang ang dala natin. At mga paputok galing ng Bukawi, mga katambay. Yung mga kwitis doon dahil wala tayong missile. Mga katambay. At ang aasahan lang natin sinasabing Amerika na nagkakaproblema na po ngayon. Titingnan lang naman natin yan. Meron tayong comparison. Ukraine, Israel. Diba? Walang nagagawa sila ngayon. Diba? Pinagtutulungan po ang Israel ngayon. Kaya ang Amerika, hirap na hirap. Hirap na rin po sila para mag-produce at tumulong sa bansang Israel at Ukraine. Huwag na po sana tayong dumagdag Mr. President, sa problema pong dinadanas ng Israel at ng Ukraine. Napakatindi na po ng kahirapan natin, Mr. President. Yung ating bigas na pangarap nyo po, 2 taon na po yata kayo nangangarap, Mr. President.
hindi pa rin natutupad ang pangarap nyo. At yung nagtataasan pong bilihin at yung kawalan ng trabaho sa ating bansa. Hirap na hirap ang ating mga kababayang Pilipino, lalo na yung gustong magtrabaho. Kahit maliliit na trabaho, hindi makakuha ng trabaho. Kahit na, piyon o mga welder, at sinasabi na mekaniko, hindi, hirap sila makakuha ng trabaho dahil halos wala na nag-o-open po ng trabaho para sa kanila, mga katambay. At tama rin yung sinabi ni Senador Villanueva na magkaisa silang mga senador, di ba? Dahil mga senador sila, pwede silang gumawa ng ng magandang idea o batas para ipanukala nila sa presidente na kailangan natin maghinay-hinay, boss o Mr. President, na hindi natin madadaan itong problema nito sa marahas na pamamaraan. Gamitan natin ang diplomasya, di ba? Dahil alam natin ang China ay nagpalakas. Sobrang lakas po ang ginawa nila sa kanilang bansa, lalo sa kanilang katubigan at ang ginagamit nilang pangdepensa sa katubigan na dinadala sa ating teritoryo ay kilalaking barko. At yan po ang naging problema ng ating bansa sa mahabang panahon na ang ating mga politiko, lalo sa Kamara at Senado, hindi po nakaisip na i-develop po at dagdagan ang ating pandepensa, lalo sa ating karagatan, sa ating mga teritoryo. Puro bulok at luma. Nabago lang po at nadagdagan ng iilan kakaunti dahil hindi sumasapat. Dahil 6 na taon lang nanungkulan ng dating Pangulong Duterte. Doon lang po nag-umpisa ang mga makabago nating mga asset, lalo sa katubigan. At ang ating mga pandigma, mga eroplano, na modelo po. Pero hindi po sasapat sa lakas ng China po yun, mga katambay. Dahil kasalanan po ito. Ito po yung komento ni Kamanong. Nakikita ni Kamanong ang pag-umpisa po ng problema natin sa atin din po. Sa ating mga mambabatas na umahawak ng budget ng ating bansa. Di ba? Dahil hindi nila na-handle ang pera ng maayos para sa mga seguridad ng ating bansa. Kung saan-saan lang po napupunta. Di umano ang pera ng mga Pilipino, pera ng taxpayer, di ba? Dahil doon sa natuklasan nga ni Sasot Rogandos, pati si Pangulong Duterte, hinamon nga po sila, di ba? Na open the book. I-open nyo ang libro nyo kung paano nyo ginagastos ang pera ng taong bayan, taon-taon, di ba? Pero walang nagsalita, walang naglakas loob. Maliban lang po kay Pulong. Si Pulong lang po ang nag-open ng libro niya. Maliban po doon, wala na, mga katambay, si Pulong lang. Kaya ang korupsyon po, mas malaki po. Kung yung nakukurap po, di umano sa sinasabi ni Sasot Rogandos, yung korupsyon taon-taon, panahon pa ni dating Senador Ping Lacson, napakatagal na panahon. Taon-taon po makakagawa po tayo ng mga 5 barko sa nakukuha po na korupsyon, di umano, ng Kamara at Senado. Ganon po kalaki daw ang pera na nawawala sa mga taxpayer na napupunta lang sa mga iilan-ilang mambabatas ng ating bansa. Kung yun po ay napunta na i-modelize natin ang ating sandatahan, lalo sa pandepensa natin sa katubigan, halos po sana lahat ng ating isla ay may magagandang barko katulad ng China. Kaya alam po, mas nauna pong i-modernize ng mga mambabatas natin ang kanilang mga bulsa, di umano, at ang kanilang mga mansyon, at ang kanilang mga bakasyunan sa mga iba-ibang bansa. Yun po ang nauna kaysa sa pandepensa natin sa ating teritoryo, mga katambay. Real talk lang po. Di ba? Real talk. At kaya yan po hindi na sinagot at hindi rin pinatulan ng media yan, mga katambay. Kaya yung problema ngayon, isisisi sa mga Pilipino na pagtulong-tulungan. Una-una, sila po ang nagbigay ng problema sa ating bansa, ang ating mga politiko. Dahil sila po ang gumagampan kung paano patakbuhin ng gobyerno. Sumusunod lang tayo bilang pangkaraniwang mamamayan ng ating bansa. Sumusunod lang tayo sa kanila. Kung ano ang pinatutupad nila, ginagawa nilang batas, panukala nila, ganon din ang Pangulo. Sinusunod natin, di ba? Dahil Pangulo, Commander-in-Chief. Tayo po ay tagasunod lang. Sila po ang dapat na managot po sa lahat na nangyayari sa ating bansa. Kapabayaan po nila yan, mga tambay. Kapabayaan po ng mga politiko sa atin. Kaya po nagkakaganito ang ating bansa. Kulang na kulang po tayo sa asset dahil sa kanila, sa laki ng korupsyon, di umano, mga katambay.
Kaya wala tayong ibang sisisihin eh. Wala tayong ibang sisisihin kung hindi po sila. Lahat po ng mambabatas, lalo po yung mga nanungkulan sa Kamara at sa Senado, na doon nagmumula ang budget, pondo, at kilalaki di umano, pati ang mga pangulo natin na sobra-sobrang laking travel fund di umano. Pambili na ng barko yan, mga katambay. At yung mga extraordinary, pambili na rin ng barko, mga katambay. Hindi ba? At yung mga sinasabing confidential pa na sobrang lalaki, pambili na rin ng barko, mga katambay. Kaya kung susumahin po at i-audit mo lahat ang pera na nahawakan na extraordinary, confidential fund, di ba? Travel fund, ilang barko po mabibili natin taon-taon dahil bilyon-bilyon po ang halaga. Yung sinasabi ni Sasso Trugandos, ilang barko po yan na po pwedeng proteksyonan ang ating teritoryo, mga katambay. Pero hindi eh. Ang nangyayari, ang ginawa po ng pamahalaan, imbis na bumili, inopen po natin ang ating bansa sa abuloy, sa pledge. Inopen po ng Pangulo na open po tayo tumanggap mga donasyon kahit luma. Tatanggapin natin. Ganun po. Dahil yung mga pera, hindi natin alam kung saan napupunta. Di ba? Dahil mismo sa Department of National Defense, sabi ni Senador Amy Marcos, ang laki po ng budget. Pero wala rin daw nabibili masyado ng mga armas at bala ang Department of National Defense, mga katambay. Mismong kapatid ng Pangulo ang nagpahayag. Nakakalungkot po. Kaya nakakaano lang po. Tapos meron tayong Pangulo na sobrang agresibo po, na parang dadalhin tayo sa digmaan. Sana itong mga senador, dahil sa kanilang pagkakukulang sa ating bansa at sa laki ng ginawa nilang problema sa ating bansa, sa paghawak ng pera at pag-budget ng pera na hindi maayos at napupunta lang kung saan-saan, na kung saan-saan lang napupunta, na kung kani-kaninong bulsa lang napupunta. Punong-puno na ang bulsa nila. At ang mga kanilang kahadero sa kanilang mga mansyon, kilalaki daw at punong-puno na ng pera. Sabi ni Pangulong Duterte, mga kanabay, ni dating Pangulo, hindi sila nagbabangko, kahadero sa mga kanilang mga mansyon. Doon daw nahandun ang kanilang sandamukal na salapi. Mga katambay. Si dating Pangulo Duterte, nagturan yan, hindi si Kamanong. Binanggit lang ni Kamanong, mga katambay. Kaya sana makinig sa inyo, mga senador, ang Pangulong Marcos sa inyong pahayag, lalo sa iyo, Senador Villanueva. Sana makinig sa iyo ang Pangulong Marcos. Yan lang po, mga katambay, si Kamanong po, nag-iiwan pong mahalin natin ating bansa. Siyempre, ipaglaban natin sa kapayapaan, hindi sa giyera. At muli po, nag-iiwan din po na tiis-tiis lang tayo, mga katambay. Tiis-tiis lang, makakabangon muli ang ating bansa. Paalam. Bye-bye.